Councilor Pastor Big Bro Stanley Flores mga biyan. Ang imong pagpanamyaw sa ato sa mga tagapalamati diri sa siyudad sa Iloilo. Yes, DJ James, kag sa tanan nga tagapalamati naton subong gagalantaw mayong aga gid sa aton tanan, pero more than that, Merry Christmas and Happy New Year gid sa aton tanan. Merry Christmas and advance sa Happy New Year sa imo. This is the second time around. Yes. Ginin interview naton kag isa ni sa mga kinanglanon gid sang syudad kan kita naton ng pagbulig sini hindi basta-basta no, pastor, ang mga nabuligan mo na napagwa mo na sa ospital kadamo na gid kag damo na gid sang nabuligan naton kag maayo gid maghambal ni si pastor Big Bro Flores. Sir, unahon tani gurong Yes. medyo mainit-init nga mga Sige. istoryahan sa mga issue sa syudad ning Yes. RPT no kan Yes. tama kay kadako sang impact sa aton nga ekonomiya and somehow apektado man even ang pagselebra sang Pasko sa aton nga mga kauturan kay nagapanghakroy gid sang tuman nga kapigaduhon subong nga mga tinion. Now, anong imo matugda angot siri nga according sa aton City Council nga kuno may recommendation na from COA kag mabuhinan ang aton nga ira kung hindi kita magpasaka by 300% sang RPT kag wala kita kuno sang kaagi nga nakapasaka sang RPT 18 years ago. Government is for the people, by the people, and of the people. Dapat ang gobyerno para sa pumuluyo. Hindi makatarungan, hindi insakto nga pataasan ng RPT, nga gulpi-gulpi. 300% na mention mo kagina. Three facts about the increase of RPT. Number one, ginaako sang aton city government nga nagtaas ang RPT naton by 300%. So that's fact number one. Number two, gindidak nila sang 40% to nasara na lang sa 260. Pero kung maghambal ka 260%, pertigin na Japon niya kataas ya. Dako gid na iya. Naging headline sa Daily Inquirer nga nagsulat Iloilo City Government offers 40% discount on RPT in response on to public outcry. Kung wala pa naghibi, wala pa nagsakit ang buod sang aton nga mga negosyante, base diretso ang 300%. Galing kay may public outcry nga kataas gid kaayo, amo na gid panubuan nila by 40%. And fact number 3, the fact is that 260% ang increase sang RPT. Nasulat sa mga nasulat sa aton nga mga newspaper, even sa media entities naton nga istoryahan nga give a concrete example ang Riverside Group of Companies has been particularly vocal describing sa hindi lang ginatawag nga 300 or 260% per tigid kadako. For example, ang ilang ginatawag nga RPT from 584,000 sa 2023, ang assessed value nagsaka sa 7.56 billion in 2004. So from 584 to 7. Pila ka pilo. More than ambal nila 1,000% ang increase. Kag ang hambal nila gani ang ila real estate tax naglumpat from 377,119 sa 2023 for a whooping 3.3 million. So from 300 naglabot sa 3 million ilang real property tax. So dira naton makita hindi lang ni sa mga prime estates naton kundi even sa mga residential naton, for example from 1,500 to 8,000 pesos. Sobra kasakit. So do hindi siya Merry Christmas para sa mga pumuluyo kay sobra gid kadako ang pagsaka sa RPT. Real talk lang. Correct na pastor no. Ang iban gani gahambas nga minanggaranon na yang isyong RPT na no. Hindi man apektado mga ordinaryo nga mga tao kay iban gani kuno singa way man ang mga duta squat lang ganing iban dado man bala pastor, pero sa imo opinion anong impact sinay sa aton nga mga pumuluyo? Kaya pila ko na hambal sa mga radio interviews naton nga ginatawag na trickle effect bala. Ang halin sa babaw pa kadto sa dalom. Kay kung ikaw negosyante diri sa downtown area, nagabayad ka sang real property tax. For example, may listahan kundi sang tanan nga pagsaka sa RPT. Kung isa-isahon ko mabuwasan kita maubos ang aton nga oras, pero dasig lang ariyo, for example, sige. diri sa Arroyo Street ang ginabayaran nila sa Osmeña to Bonifacio Street 2,000 sang una, subong 8,500. Sa Burgos 2,000, 7,000 na subong. And ang iban from halin sa 2,000 nag 9,500. So minus mo lang dabi ang 40% from the 260 na lang nabilin. Pero the bottom line is tamaan gid Japon kadako, tamaan kabugat ini sa pumuluyo. Again, government ang iya tani nga tinutuyo ang pagpanubo sang presyo pagbulig sa mga pumuluyo, hindi pagpasaka. So ambal ko liwat trickle effect, igo kita tanan kay ang negosyante gabaligya sang iya commodities, kita gabakal sang commodities, ang negosyante pataasan niya ang presyo sang balaklon. Na manang sakit. So lately na-mention man kay na
sa mga headlines kag nag-announce kid ang alkalde ta nga extend kuno by 40% nga reduction ang RPT increase, pero abot sa lingon sini 40% lang ibuhin ang gindidak pero 300% yung gin-increase, meaning taas gyapon pastor, no? 260 percent gyapon ang RPT increase ta. Anong madugang mo matugda mo? Yeah, ang tawag na resourcefulness, tani mangita ang aton city government sang pamaagi nga iban nga hindi mapabugatan ang pumuluyo. Kay kadamo sang pamaagi mo, for example, sang na-mention mo kay di kagina, ako ultimo lang nga pumuluyo pero nakabuli kita sa aton mga pumuluyo diri sa ilang mga hospital bills, sa ilang mga laboratory, nga man kay tungod naging resourceful kita sa pagpangita sa pondo para mabuligan ang syudad sa Iloilo. Amo man na, may iban pa nga pamaagi kay napamatud-an na sang 2010 hasta 2017 nga wala man kita nagpataas gid sang RPT. Liwat, hindi malain ang pagpasaka sang RPT. Correct. Ang problema kung tamaan ka dako kag tamaan ka bugat kay dapat hindi ini isa ka cross nga dapat bitbiton sa mga pumuluyo nga tanan kita maantos ko. So dapat gani sa ini nga Pasko, medyo manami ang aton nga Pasko galing kay sa kabugat sang presyo, daw mabugatan gid kita pero padayon man gyapon na. So never expect sa mga kauturan naton nga muna gid ka bungga dahil pareho sa mga previous years nga daw puno gid lamisa ta pero subong mabugat kay tungod nga ang mga presyo sang balaklon mataas, kay tungod ang tax or ang real property tax sa mga nagabaligya sang produkto nagtaas. Ako gani biskan ordinaryo lang nga manog baligya kape blas sa kilidalan gaagay sila kay ang mga rentals nila nagasalalaka tungod nagabayad sila renta. Te January ho, renewal naman sa mga business permit. Ari gid ang sadya. Bisan mga tiyanggi gani gagunto. Kag gusto ta lang i-clarify nga hindi ni sa pag-igo sa sinuman nga personality nga ara sa gobyerno naton because government is by policies. Correct. So ang pulisiya nga napasar sang aton nga konseho hindi manami dapat bisitahan ni nila liwat kag kung magaan kita sang higayon amo nang aton i-prioridad nga baguhon kay bugat niya para sa pumuluyo mo dapat hindi kita magdugang sa palasanon sa mga kauturan naton nga bugat na kagbudlay ng pangabuhi. So bot silingon nga daw ang luyag mo masolusyonan ini through pag-amendar, Yes. pagligwat sa aton nga tax ordinance. Either by suspension or amendments sa ginatawag nga real property tax kay may pag-asa pa man kay tungod ang aton nga konseho is a legislative body sang syudad naton bilang anay nga legislative personnel didto sa Senado kag Kongreso kabalo kita kung paano nahimuon. So aton ginapangabay nga sa 2025 kung gusto ta mas manami ang aton nga Disyembre sa 2025 dapat i-suspend, i-amend or baguhon gid ang ginatawag naton nga real property tax. Pananglitan nga magpungko ikaw sa City Council, Pastor, ano pa gid ang mga kausa ka mga programa nga iduso mo? Apat gid ang ginaduso ta apat na kapi. Number 1 amo na ang pagpadamo pa sa ginatawag nga free laboratories kag pagbulig sa mga balayran sa hospital bill. That's number 1. Number 2, proteksyonan ng empleyado kay kisa ginakakas na lang wala rason. Ikatatlo, wala sang iban kundi pamatukan ng korupsyon kay dugay na kita sa Sibak Party List. Kag ikaapat, wala sang iban kundi prioridad ang pamilya. So maayo gid nga mga programa no kag subong daw halos bag-o gid sa politika ang Team Sulong Gugma nga mga councilors naton pero nga kamo gid ang ginasakdag subong sang kadam-an di sa Iloilo ilabi na gid sa mga lamharon tabala anong mayara sa inyo nga wala iya sa iban? Bag-o sa politika pero dugay na sa public service. So kay tungod ang amon nga mga kauputanan nga siyam nga kaupdanan ko, ang iban dira lawyers, ang iban dira bank managers, ang iban dira May mga experience, broadcasters, tanan na sila may public service. Ako dugay nagaserbisyo sa Senado, sa Kongreso, kag even sa party list nga Citizens Battle Against Corruption. So dugay na kita serbisyo sa pumuluyo sa pamaagi sa mga nagkalain-lain nga mga avenues nga pagserbisyo naton. So siguro nagtipon ang mga kauturan or mga kaupdanan ko nga siyam, kami ni Lavla Baronda kag ni Congresswoman Jam Baronda and Mayor Jed nga may ginatawag nga track record. Ay di ta kapalawig sa imo kay bala mo limitado gid ang May lang kay dasig magambal no. Ako na yung importante da sigay ito ubos ang oras. Anong imo nga mensahe finally sa aton mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo? Hindi kita mawadaan sa pag-asa kay may mga pumuluyo pa, may mga lideres pa nga maayo magdesisyon para sa kausa sang pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Don't give up hope and always remember nga may Merry Christmas man gyapon despite sa mga kabugatan nga ginatubang ta. Salamat and good luck sa imo big bro Pastor Stanley Flores. Thank you DJ James. Alright, salamat Banwa. Gugma sa So, Dakbanwa. nabatian mga biyan si Manong City Councilor na Pastor Big Bro Stanley Flores mga biyan. Ang mga amigo tada sa Ilonggo Blind Massage sa Gaisano ho. Nagapamati gid na sila subong sa aton sige, kag nila si Kagawad laboratory. Roy Pama no sang barangay Sambag. Nagapamati gid subong good morning kag happy birthday sa mga amigo ko kay Boy Gata sa Leon. Kag
Si Chief Ariel Corsino gapamati man sa muna mo pa di may ari pagidi sa mga balita nga do nakalamho magkita bala ining headlines ang isa ka lokal nga pamantaan newspaper diri sa aton nga nagapahayag nga tuturan kuno ni Dapuga king bata yang si Omong Batuan kun siya magmayor. Wala na isa ka experience bisan na BNS o barangay Tanod man lang imo onyo yang ujiting si Tiolda. Ayo, in short, mga biyan, ngalan na diyan kay Bats. Pero madumalas ang siyudad sa Gyapon, si Dapuga king Gyapon. Gugma sa Dakbanwa. Kaling natin simpo sa atong pagpangalagad. Salamat sa inyong pag-upod. Overtime na ta. Kita na magkita sa masunod nga Miyerkules. Gyapon sa DYRI RMN Iloilo sa atong palatuntunan. Gugma sa Dakbanwa. Sa Gyapon, inyong alagad, kubos inyong alagad, DJ James Kai De Leomes. At yan ninyo, Jimlyn De Leomes. Madamo ka salamat. God bless. Siyudad kag Dakbanwa.